Okay, for the continuation ng ating discussion, ayan, kumpleto na yung sketch of the graph natin. Maaari na natin kalkulayin ang mga acceleration na hinahanap natin. At time of 2 seconds, ang acceleration natin is 0. And at time of 4 seconds, based from the graph, ang acceleration natin is negative 12 meter per second square. So, kumpleto na ang ating mga detalye. Ang ibig sabihin, matagumpay nating na-calculate ang mga hinahanap sa ating equation of the position, sa ating problem number 1. Let's proceed to our discussion. Okay. So, yung last question, ito, no? Basahin ko lang ulit. What are x, b, and acceleration at time of 4 seconds? At time of 4 seconds, x is x maximum. Ito na yung pinakamataas. Okay. Which is actually 32 meters. When the velocity is 0, acceleration is negative 12 meter per second square. So, yan yung ating mga detalye sa ating example number 1. Okay, let's proceed. Now, we have 3 classes of motion. You have to remember all of this, no? Acceleration given as a function of time, a is equals to f of t. Acceleration given as a function of position, acceleration is f of x. And acceleration given as a function of velocity, a is equal to f of v. Yan ang ating formula. Okay, so proceed pa rin tayo. Para mas klaro, papaliwanag ko sa inyo yung mga formulas. Now, yan. Ito na yung mga pinaka-iintay natin. Acceleration as a function of time, position, or velocity. If acceleration is equal to f of t or a of t, ito din yun, no? Lagyan ko nga lang mark para mas klaro. Ito din yun, class. Okay, let me explain it to you. Speaking about the kinematic relationship with the aid of differential calculus, acceleration as a function of time, acceleration is also dv over dt as a function of time. Ito yung inintroduce ko kanina sa inyo ng mga formulas. A is equal to dv over dt. That if we have to determine the value of acceleration, we need to determine the derivative of the equation of the velocity para malaman natin ang ating value ng acceleration. Ulitin ko, class, ang calculus gamit lang natin sa physics. So pagigian ninyo ang inyong calculus. Palalimin ninyo ang inyong kaalaman sa calculus. Okay, let's proceed. Now, speaking about integral calculus, paano ako nag-arrive dyan? Ibibigay ko yung isang equation, no? With this given equation, I have just cross-multiplied dt to the right-hand side of the equation. Kapag cross-multiply ko ang dt sa 80, ito ang output. Okay? So, magiging ganito siya. dv is equal to a of t dt. And then the next thing to do is that we have to integrate both sides. Integrate natin both sides. But take note, hindi indefinite integral, no? Definite integral tayo na alam ko magsisimula pa lang kayo kay Ma'am Roma. Pero ipapaliwanag ko sa inyo ang definite integral at saka indefinite integral sa sarili kong pamamaraan. Okay? Para makatulong sa physics. The integral of dv now, having limits of lower limit initial velocity to final velocity v, and then the integral of at dt having a lower limit of 0 to time. Ito ang ating magsisilbing formula para makapag-solve tayo ng velocity kung integral calculus approach ang ating diskarte. Mayroong mga problem na kailangan mo mag-integrate para malaman mo lang ang velocity. May mga worded problem na kailangan mo namang mag-differentiate para naman malaman mo lang ang value ng acceleration. Okay? So same thing with the acceleration as a function of position. At ito yung mga formula natin
differential calculus approach, and then integral calculus approach. In order to determine for the value of the velocity, we have to integrate. Or in order to determine the value of velocity, we have to differentiate until we meet the third one. Acceleration given as a function of velocity, or A is equals to A of B or F of B. At yan ang ating mga formula na gagamitin, differential calculus approach and integral calculus approach. So ibig sabihin yan, diyamak na mas mahirap pala ang physics kung tutuusin. Kung tataasan ko pa ang level ko sa inyo kaysa sa integral calculus. Ang integral calculus, ulitin ko, utility lang ng physics. Okay? So let's proceed. Pero dalawang subject na napaka-importante ng mga yan. Let's proceed. So we have now the derivation of formulas. Usually kasi maraming mga kabataan na nagsosolve ng mga worded problem, lalong-lalo na sa engineering, na ginagamit lang ang formula pero hindi naman nila alam ang pinanggalingan ng mga yan. Dapat kapag ginamit mo ang formula, alam mo kung paano nabuo yung formula. That will complete you. Kung talaga bang naintindihan mo ang iyong inaaral sa physics. And this is it. For the derivation of formulas, we will be deriving now those three kinematic equations na ipinakita ko kanina sa inyo. Tatlo yan. Kailangan tandaan ninyo, wag na wag ninyong kakalimutan. Lalo na kapag ang tinake up ninyo civil engineering, mas mahirapan kayo sa mga higher engineering subjects na mga major kasi ang physics is a fundamental subject to major subjects ng civil engineering. Sa inyo din, sa ibang mga subject, fundamental din ang physics. Punong-puno ng physics ang computer engineering. That is why gusto ko matutunan ninyong lahat itong mga to. Lalong-lalo na pag umabot na tayo sa electricity and magnetism, doon ang base ng computer engineering. Okay? Yung mga circuits, yung mga laws, like yung electric current, doon kayo after lahat ng computer engineering and electronics engineering. A civil naman is yung more on mechanics. Okay, with the whole curriculum, actually, kayong mga nasa computer engineering and electronics engineering, nung natuturo ako ng UA, ngayong nung wala pa ako sa Holy Cross sa time na yun, ang mga computer engineering may subject din na engineering mechanics, to tell you frankly. Okay, and strength of materials. Ewan ko na bago lang yung curriculum. Let's proceed. Ito yung unang hakbang sa ating paghahanap ng mga kinematic equation. We have to determine first the value of acceleration by having the first derivative of the equation of velocity. A is equal to dB over dt. Yan ang starting point natin. Sa starting point na yan, ang dami na nating magagawa. Ang susunod na hakbang na aking gagawin, ipapaliwanag ko ng buong buo ang derivation ng mga formulas na yan. With r dt, let us cross-multiply it to the left side. And if I'm going to cross-multiply it, ikikwento ko na lang para mas madaling tandaan. Magiging a dt equals dB yan. Okay, let's proceed. Now, dB is equal to a dt. So what will be our next move? Ang next move natin. In this case, we are pertaining to the horizontal motion. Kapag pinag-uusapan ng derivative ng velocity, definitely, pumapasok sa usapin yung initial velocity and final velocity. Kapag ginanapan natin ang derivative ng velocity, kailangan natin ang initial velocity and final velocity as its limits. Okay? So magiging integral of dB is equal to the integral of a dt. Sa integral of dB, may mga limits tayo. The lower limit of initial velocity and the upper limit final velocity v sub x.
And then with the derivative of a dt, ang mga limits natin, dahil with respect to time yan, derivative of time, ang mga limits natin 0 second to t at any time. Kapag nagkaroon ng limits ang ating mga integral symbol, ibig sabihin we are pertaining to definite integral. Okay, before we proceed to the derivation of formulas, let me give you a glimpse of integral calculus so that you may understand it so well. Isin ko muna yung drawing, no? Para mas klaro. Now, this is the way kung paano ko i-apply ang integral calculus. Kung paano ako mag-construct ng sarili kong mga alimbawa ng kahit na walang books na tinitingnan. Kapag nagawa ninyo ito, that is something that may complete you as a learner about integral calculus. Kasi marunong kang mag-create ng problem. Hindi lang yung pagsasolve ng mga problems, no? When you are an engineering student, dapat be creative. Okay? Kung seseryosohin nyo talaga ang engineering, pero kung ang hanap lang naman is diploma para makagraduate ng engineering, wala akong magagawa doon. Maraming mga nakatapos ng engineering na, okay, sapat na sa kanila ang grado na ganito, diploma. Pero dapat ipid natin ang ating mga minds. Nang sa gayon, mas karapat dapat tayong tawaging mga engineers kapag nakatapos tayo. Kasi nga, pwedeng mag-rely sa atin yung mga gustong matuto pa ng about engineering kung siseryosohin natin. Okay. Allow me to create an example. For example, we have 3x squared plus 2x and plus 1. This is a trinomial. Now, if I will intend to differentiate it, I will have 6x plus 2. So, anong connection yan sa ating integral calculus? Gusto ko kasi mag-create ng example ng integral calculus example about indefinite na alam kong integrable kaagad. Okay. Now, let me draw an integral symbol here. And at the top, I will write 6x plus 2 and multiply it by dx. At the denominator, I'm going to write this, 3x squared plus 2x plus 1. In this case, I am creating my own example of integral calculus. Example, without the aid of books. Gusto ko, original yung halimbawa natin on the spot para mas mabilis matuto. Ayun. Ito na yung integral calculus problem natin na ating i-calculate. Now, let me explain to you indefinite integral on my own version. Okay. Sa pagsasolve at paghahanap ng indefinite integral, ito talaga ang tamang akbang. The right way. Sa simula ng given equation, huwag muna kayong maging aligaga sa pag-iisip ng kung anong formula ang gagamitin. Hindi yun ang tamang akbang. Sa simula pa lang na nakikita mo ang given, nag-iisip ka na ng formula, namimili ka na ng formula. Hindi yun ang tamang paraan. Okay, ito yung dapat na gawin. Sa dalawang ekspresyon na nakikita natin, ang unang step na ginagawa ng isang solution maker or problem solver, mamili ka sa dalawang ekspresyon. Kung 6x plus 2 ba or 3x squared plus 2x plus 1 ang ating pipiliin na ating i-equate sa u. Kasi lagi tayo nagle-let u yan eh. Lagi tayo nagle-let u. Kapag nag-let u ka, ang pipiliin mo yung may mataas na degree lagi kung mamimili ka. It doesn't matter kung alin ang mas marami ang term. Piliin mo yung mas mataas ang degree. Yun ang estilo ko. Ngayon, kapag nakapili ka na ng u, take note. Sabi nila, hindi ka pwedeng mag-integrate kung di ka marunong mag-differentiate. So let u be equal to 3x squared plus 2x plus 1. Yan ang start ng ating solusyon. And then hanapan natin ang derivative, du is equal to 6x
plus 2 and then accompanied by dx. Yan muna. Okay? And what's next? Itong gagawin natin. Using this differential calculus data that we have, let's go back to the given problem. Ano ba to? Ang value niyan is u. Di ba sakto to? du. Sakto yan. 6x plus 2 times dx is simply equal to du. 3x squared plus 2x plus 1 is simply u. Ang ibig sabihin yan, hayaan natin sa totoong buhay, sa realidad, na ang kababaan ng loob natin ang siyang magdala sa atin sa right solution sa problema. Okay? Hayaan natin ang ating mga akbang ang magturo ng tamang direksyon, ng tamang formula, at magbigay sa atin ng formula na ating gagamitin para ma-integrate ang given problem. Okay? Ang value kasi nito is u eh. Okay? Wala pa yun, ha? Ang value kasi niyan is u. Hindi ba lang tumagal tayo? Now, anong ibig sabihin niyan? Ang problem natin is also du over u. From here, naging du over u. Dinala tayo ng ating differential calculus at substitution process sa right formula. Hindi yung sa simula pa lang, inaanap mo na yung formula. Hayaan mong kusang mahanap ang formula dahil sa pagtitake mo ng derivative. Naintindihan ba rin nyo ang ibig kong sabihin? Class. Wow. Yes, sir. Ganyan ko lang kasimpleng pinaliwanag sa inyo ang ating halimbawa. Ganyan kasi talaga yan eh. Even into reality, pwede mong ialin tulad ang proseso ng pag-i-integrate. If you want to be more successful in integrating of something, learn how to differentiate. Kung gusto mong umangat, kailangan may kababaan ka ng loob. Matuto kang mag-differentiate. Ang integral of d over u is equal to ln of u plus c. Yan. Diba? Pero ano ba ang u? And that's it. Ln of 3x squared plus 2x plus 1 plus c. So that's all about indefinite integral. Tapos na kayo dyan. Ipinaliwanag ko lang. Sa indefinite integral, laging may plus c. Wherein sa differential equation, c, we call it as arbitrary constant. Sa chapter 2 ng differential equation, sa next subject ninyo next semester, ang ina-eliminate natin ay yung mga arbitrary constants. Okay na tayo dyan. So let's proceed to the definite integral. I-advance ko na kayo kung di pa ninyo na-take up. Anyway, excuse me lang, no? Kailangan na kasi natin. Okay, sa definite integral, allow me to give you an example of indefinite integral. Yung pinakasimple na lang. Pinakasimple na lang. Kailangan nyo pa rin alam yung mga formulas definitely. Kaya lang may value na yung mga limits. Okay, this is it. Integral of, halimbawa, x squared dx. Limits from 0 to 2. Yan. Lower limit yung 0, upper limit yung 2. Ang inaanap natin is definite integral. Now, kung indefinite integral yan, kung indefinite yan, ano? Ganito lang yan. Kung indefinite, ang sagot natin is x cubed over 3 plus c. Tapos na. Very basic. Now, sa definite integral, hindi natin kailangan mag-add ng c kasi may fixed value to. Okay? So, ano ang sagot? Definitely, ang integral ng x squared dx is x cubed over 3. But instead of adding arbitrary constant or constant c, we're going to draw a close bracket, yung panara. And then rewrite natin yung mga limits na 0 and 2. I am now performing definite integral to you. Okay? Now, anong gagawin sa mga limits? Substitution tayo. Anong umpisa? Lagi tayo nagsisimula sa upper limit.
So how will I do that? First, substitute ko ang 2 sa x. So we have 2 cubed over 3. And then minus, substitution ng lower limit sa bawat x ng ating result. 0 cubed over 3. 2 cubed is 8 over 3. Minus 0 cubed is minus 0 over 3. Then ang ating sagot pala sa ating definite integral is 8 over 3. And this is our answer. Yan ang ating tinatawag na definite integral. Malinaw ba ang definite integral sa aking simpleng halimbawa lang? Yes, sir. Okay, so that's it. Now, may idea na kayo about definite integral. I also teach differential calculus and integral calculus. Differential equation nga, naituro ko na. Kahit na 15 taon, tinuturo ko na yon sa Colegio de Sebastian, sa University of the Assumption, City College, and even with the Old Poor, Our Lady of Fatima University, at saka SMACP, nung nagtuturo ko sa mga yan. E ngayon, nasa Holy Cross na ako. Let's proceed. Now, let's talk about the derivation of formulas. Balikan natin yung kanina para mas klaro. Okay. So kanina, ipinaliwanag ko na, nire-derive tayo ng formula. Hindi kasi pwedeng gamitin ninyo yung mga kinematics equations lang hindi nyo naintindihan kung saan ito nanggaling yung mga equations na yan. Huwag lang yung ginagamit lang natin ng mga yan. Is equals to dv over dt, then cross-multiply natin ang dt sa a, dv is equals to a dt, and then we have to determine the integral. Okay, we need to integrate both sides of dv is equal to a dt. And this is it. Hanggang lang, accompanied by lower limit and upper limit, ang ating integral of dv. Ang integral ng a dt is accompanied by lower limit na 0 and upper limit na type. And then you perform your knowledge about integral calculus. Ano ba ang integral ng dv? Sige, integral muna ng dv. Pakisagot muna. Anong integral ng dv? Ayan yung muna yung mga limits, class. What is the integral of dv? Oh, this is just a very simple equation compared to the problems that Ma'am Roma is giving to you, class. Ang teacher ninyo sa integral calculus. O ano ang integral ng dv? Salisa. Very basic. Ko siya. Anong integral ng dv? Okay. Halimbawa, ito binigay ko. Anong integral ng dx? Class. Anong integral ng dx? This is just very simple. Very basic. Pinakaunang formula yan sa integral. Hala kayo. Na paano na? Ala. Na paano na mga anak? You were taking integral calculus. And tapos na kayo dyan. That's very basic. Susumbong ko kayo kay ma'am kapag hindi nyo nakuha yan. Ano yan? I'm not expecting na hindi nyo makuha yan. Anong integral ng dx? Try ko siya. Hindi po ba siya yung equal ng x plus c? Yes, that's it. Parang formula lang yan eh. O anong integral ito? Anong integral ng dv? Sige, dito muna, indefinite integral. Anong integral ng dv? V plus C. O yun lang ang hinahanap ko mga anak. Indefinite integral yan. Okay? Now, dito sa portion na yan, ang integral ng dv, dahil may limits, hindi ko lalagyan ng plus c. Bilang ilalagay ko, and then yung limit, na-write ko, b sub ox and b. B sub x, the initial velocity and final velocity as our limits. Nakukuha ba ninyo? Mga anak, klaro ba? Huwag niyong isipin na nakalimutan ninyo. Dapat naalala niyo lagi. So, equal. Hindi ko muna i-reveal, okay? Equal ko muna. How about this?
Anong integral ng A dt? Hello, how are you? A in integral of A dt will just treat A as a constant because we are with respect to t. Tama? With respect to time tayo, so derivative of time. A then will be considered as a constant. Now, how are we going to differentiate? How are we going to integrate this? Not differentiate. Paano natin integrate yan? Mukhang sasagal tayo dito. Aabot tayo na 7:30. O, class, analyze. Okay, let me cite you an example. Halimbawa, integral of 4 dx. Paki-integrate mo nga. Sinong available sa inyo? Anong integral ng 4 dx? Kung sabihin hindi nyo alam yan, tapos na kayo dyan. Anong integral nito? Indefinite integral. Pakisagot. Tingnan ko nga yung mga pangalan ninyo. Arnold Paul Gamboa Tamayo, ano sagot mo dyan? Anong integral yan? Paki-integrate. 4x plus c, sir. Oh, yun lang hinahanap ko. 4x plus c. Very good. You don't have to be shy answering to me, no? Correct. Napakasimple. Hindi ako naniniwalang di nyo alam kasi nakita ko yung mga sinusolve nyo, bibigat. Mahirap pa ng konti. Papunta pa kayo dun sa mga malalalim na level. Galing-galing ng teacher ninyo. Kung talaga siseryosohin lang ninyo at mag-aaral kayo ng mabuti. Okay. So, anong integral nito? Binigay ko na yun. Ano? 80 po. 80. Very good. 80 plus C. But, accompanied by limits, and I will write it as 80. Yan. Okay. Lalagyan ko lang time at saka 0. But in this case, dahil hindi naman natin pare-parehong alam ng acceleration by positive or negative, hindi natin alam ang situation kung deceleration or acceleration, maglalagay ako dito ng plus or minus. Did you get me? Kung paano ako nag-arrive dyan? Opo. Okay, let's proceed. So, burahin ko na yan, no? Ipapakita ko na. Ipinakita ko lang kung paano nag-arrive dyan. Matuto kayo na i-apply ang napag-aralan ninyo sa calculus. Hindi yung para makakuha lang ng score. Alamin ninyo para meron kayong direksyon at patutunguhan sa inyong pinag-aaralan. Okay. Yan ang ibig ko sabihin kanina. Now, just like what I did kanina, nag-substitute ako. Substitute ko muna ang b sub x sa b, then minus. Substitute ko naman ang b sub o sa b. Okay, same thing here sa right-hand side. Substitute ko ang t sa t. Substitute ko naman ang 0 sa t. Ganito yan. Okay. Una, substitute ko ang b. Substitute ko ang bx sa b. So, I have bx. Minus, substitute ko ang box sa b. I have box. Then, equal plus or minus. Lagyan ko ng bracket. Una kasi, substitute ko ang time sa t. Okay. So, 80 pa rin. Minus. Pangalawa, substitute ko ang 0 sa t. Minus a times 0. This will be cancelled. Then, what do we have? We have this equation. Okay, let me show it to you para mas klaro. Yan. Diba? Ginagamit lang natin ang calculus sa physics. Yan. And this is it, what we're looking for. B sub x minus b sub ox equals to plus or minus 80 minus a sub 0. And then we have it now. And this is our first kinematic equation that I've shown you before kanina. Tama? Alam na ninyo ngayon kung paano na-derive ang kinematics equation number 1. Kaya naman, paano na-derive ang kinematics equation number 2. Let's talk about it. Hanapan ko ng derivative ng ating equation of velocity sa ating kinematic equation number 1. Okay? At inahanapan ko yan ng derivative. Anong susunod na hakbang na aking gagawin?
dx over dt is equals to box plus or minus at. Instead na hanapan ko ng derivative, ang gagawin ko, mga anak, tinan nyo ha. Anong gagawin ko? Yung dt, cross-multiply ko sa right-hand side. That's why we have this. You get that? Tindan ba ninyo? Paano nag-arrive sa equation na yan? Opo. Okay. Yes po. And then afterward, I'm going to integrate both sides. Di na ako naglagay ng limits, pero hindi na rin ako maglalagay ng plus c. Anyway, plus c, hindi naman natin alam pare-pareho kung ano yung exact value ng c. That is just a constant. Maybe c is 0. Assume na lang natin that arbitrary constant c is equal to 0. Let's just integrate it normally. Ang integral ng dx is x. Ang integral ng box with respect to t is boxt. Ang integral ng at is at square over 2. So plus or minus pa rin. This is it. Did you get it? Did you get it? Class, ang integral nito, x. Ang integral ng box with respect to dt is boxt. Ang integral ng at with respect to time or t, 1/2 at square. Because we treat a as a constant. And this is our kinematic equation number 2. Klaro? So, ganyan na-derive ang mga yan. Collected yan. Saan tayo nagsimula? Dito lang tayo nagsimula. Okay. For the next one, we need now to solve for the product of acceleration and displacement. We need to determine the product of acceleration and displacement, the a and the x. Okay. To start with, let us have the value of acceleration. Acceleration is just simply equal to change in velocity over change in time. Or bx minus box all over time minus 0 is equal to bx minus box all over time. Sa totoo lang, yung formula na aking pinapakita ngayon, this ha, ito, at saka yan, sa totoo lang, nanggaling lang dito yan. Analyze it. If I will cross-multiply time there, at is equals to bx minus box. Tama ba ako? Then babalik lang tayo dito. Okay? So ito rin yun. So that's the value for acceleration. Nanggaling lang yan sa kinematic equation number 1. So kahit hindi mo i-memorize yan, mahanap mo pa rin yan gamit ito. Tatlo lang. Lagi. Hindi yung isang katutak na formula. Dati kasi, ang daming formula sa motion nung nag-aaral ka ng high school. Tatlo lang pala kailangan mo tandaan. Umiikot lang sa mga yan. Okay. And then you also have to remember this, one of the average. Alam naman ang average velocity, di ba? So divide mo lang yung initial and final, yung sum nila, then divide by 2. Then you multiply it by time. X is equal to bt then. Actually, nanggaling lang yan dito sa kinematic equation number 2. Nagkataon lang ng acceleration dito is 0. Okay? Kaya boxt. Ito yun. Can you follow? So yung dalawang yan, yung product ng dalawang yan, i-multiply lang natin para mahanap ang product. So we have ax equals to 1/2 box plus bx time, and then the average velocity divide by time. Ayan. Ito yung ating, turo ko na lang para mas klaro. Ito yung x. Ito. Ito naman yung acceleration. Their product is this. Now, kung yan ay ating isosolve at ating isisimplify, first, cancel ang parehong time. Pag na-cancel ang time, ito na ngayon ang ating equation. And then afterward, let me cross-multiply 2 to ax sa left side. That's why we have 2ax. Paano ko nag-arrive dyan? Bx square plus or minus box square? Algebra lang. Balikan ninyo yung special products. May tinuro ko sa inyo. Product of the sum and difference of the same two terms
Special product type yan. First to first, last to last multiplication. Now, transposing. Baliktad yata yung sign, no? Correct ko lang. Hindi ito plus or minus. Ito yung may plus or minus. Okay? Can you follow? Ito class is not plus or minus. This is actually minus. Okay? Kasi positive, negative. Kaya minus yan. Now, if I'm going to transpose this to the left-hand side, we will arrive to a certain equation. And this is our kinematic equation number 3. Yan ang ating na-formulate. So, ganyan na-derive yung tatlong formula. Malinaw ba? Di pa tayo tapos. Di pa tayo nangangalate. Malinaw ba ang diskusyon natin? Opo, sir. Let's proceed. Mababa ang lesson natin. Problem. Practice tayo. The distance a body travels is a function of time and given by this position. X of time, or as a function of time, is equals to 18t plus 9t squared. Find its velocity at time of 2 seconds. Supposed to be, ano sa palagay ninyo ang solusyon natin dyan? Kung talagang kayo ay nakinig sa ating mga diskusyon buwat kanina. Paano natin malalaman ang velocity at time of 2 seconds? What will I do with our given equation of position? Any idea of how? Pakibasa nga yung equation of position natin, Senisa. The body travels is a function of time and given by x multiplied by t is equals to 18t plus 19 to the 19t squared. Is the velocity. 90 square lang. 90 find the velocity. Ang tamang pagbabasa is x of t, not x times t. X of t. Can you follow? Is equals to 18t plus 9t squared. Now, how do we solve? Paano ba sa-solve yan? Class, you should learn. Ganyan na mga problems natin. Hindi na katulad ng dati. Baka mas mahirap pa yung ibigay ko dyan sa inyong exam. Paano ba ang gagawin natin dyan? Given ang equation of position, para mahanap ko ang velocity, anong gagawin ko sa equation of position? So that we can solve for the equation of position, what do we do? Class? Balikan natin. Mukhang nakalimutan ninyo. Okay. Balikan ko ha. Anong nakasaad dito? Differentiate position to get velocity. And that is our equation of motion. Equation of position. 60 squared minus t cubed. Differentiate natin, di ba? In relation to our new problem, critical thinking tayo mga anak, hindi pwedeng ibigay ko lang, ipit ko sa inyo ang mga yan. Kailangan nag-iisip din kayo. Tulungan din natin ang ating mga sarili. Now, anong gagawin ko dyan? Based from what I've shown you ngayon pa lang.